Ito po'y ginawang 9:30 ng umaga sa second mass. Dahil po dito sa pagbibigay po sa kahilingan ng ating mahal na Apo Conching, inaasahan po ang ating pagtugon at pakikiisa bilang mga kapatiran po sa atin pong samahan. So bukas po isuot po natin ang ating mga uniform, Divine Mercy T-shirt sa atin pong parokya. Ang banal na misa po ay pangalawa. Tayo po'y dadalo 9:30 po ng umaga. Inaasahan po ang pakikiisa ng lahat, lalong-lalo na po ang mga alagad at mga kapatid po nating CAPS. Maraming salamat po. Ang pahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang batik. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinaahayag sa lahat ng tao. Namatay na kayong kasama ni Kristo at wala na sa kapangyarihan ng mga espiritong naghahari sa sanlibutan. Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim niyan, huwag hihipo niyon? Ang mga ito'y utos at aral lamang ng tao tungkol sa mga bagay na nauubos. Sa biglang tingin, tila nga nakabubuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel. Ang maling ginagawa nilang pagpapakumbaba at pananakit sa katawan. Ngunit ito'y hindi makapipigil sa pagmamalabis ng laman. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Sabagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makahahati sa kanyang karangalan. Ang pahayag mula sa Eklesyastiko. Ang kayamanan. Mamamayat ang isang tao sa hindi pagtulog kapag siya'y laging nagpuyat dahil sa salapi. Ang labis na pag-alala sa hanap buhay ay di ikatutulog sa gabi, parang malubhang sakit na hindi magpatulog. Puspusang nagtatrabaho ang mayaman upang magkamal siya ng salapi. Sa gayon, pagtigil niya'y maaari na siyang magpasasa sa buhay. Nagpapagal din ang mahirap, ngunit walang naiipon, at pagtigil niya'y wala pa rin halos makain. Ang labis na nagmamahal sa ginto ay mahirap maging banal. Ang gahaman sa pagkita ay malamang magkasala. Dahil sa salapi ay marami na ang bumagsak at napasubo sa kapahamakan. Para sa mga sumasamba sa salapi, ito ay isang patibong at maraming mga hangal ang nahulog na doon.
Mapalad ang yumaman ng hindi nagkasala, sapagkat hindi siya nagpakabihag at nagpakahibang sa paghabol sa salapi. Sino ang naging ganyan? Kailangang parangalan natin siya, sapagkat siya lamang sa kanyang lahi ang nakagawa ng gayong kababalaghan. Sino ang nakaranas ng gayong pagsubok at nagtagumpay? May katwiran siyang ipagmalaki ito. Nagkaroon siya ng pagkakataong magkasala, ngunit hindi siya nagkasala. Maaari siyang gumawa ng masama, ngunit hindi niya ginawa. Dahil dito'y magiging matatag ang kanyang kabuhayan at papupurihan siya ng buong bayan. Kung hindi nadungisan kanyang kaisipan dahil sa paglalayon ng pagkamal ng kayamanan sa sandaigdigan na kanya lamang iiwan. O kay palad ng sa Ama, tumingala't kumilala at pinayaman sila sa pananampalataya. Sumainyo ang kapayapaan. Mula kay Lucas. Isang araw ng pamamahinga, naparaan sina Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga lagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain mga butil matapos ligisin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kumain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain iyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao. Sa damdamin at kaisipan ng tao, mapangsuri, mapanguri, mapaghanap ng ipaparatang, maibibintang, at masisira sa kapwa-tao. Subalit, matalino ang Ama. Butihin siya. Walang pamamahingang araw para sa mga nagugutom. Ang lahat ng araw ay may nakatalaga siya, sapagkat siya ay Diyos na nagpapabusog, nagpapagalak, nagpapatuwa, nagpapaligaya, nagpapalaya. Ngunit paano nga kaya maunawaan ng tao ang ganito? Na may mga taong sumusunod sa kautusan, wika nila. Ngunit hindi nila masunod ang kalooban ng Ama. Anong kautusan? Kautusan ng tao. Kautusan ng mga tao. Hindi ang kautusan niya na magmahal ka ng kapwa mo. Mahalin mo ang kapwa mo. Tad ng sinasambit sa tuwina, mag-ibigan kayo. Na kung ito ang nakikita ng tao, ay ang umibig ang kapwa-tao sa kapwa-tao nito na tinutularan at ibig tularan, kaya ang lahat ng tao'y magmamahalan. Ngunit at pasubali nga, nang dahil ang tao'y maliliwanag ang mga mata
sa kung anong may paparatang sa kapwa-tao nila. Wala na kung minsan nakatuon sa mga aral ng Ama, kundi doon na lamang kung anong makapipinsala o ipaparatang upang ang sarili nila ang iligtas naman sa pagkakasala na di nila nais. Makita ng kapwa, kaya susuri ng kapwa, hahanapin ang kasalanan ng kapwa upang ito'y paratang at ipagbintang. Paano mo nga ba minamahal ang kapwa mo? Paano mo siya masasabing minamahal? May mga taong sadyang ganyan, nagtatangi ang puso nila. Yung ibig nilang mahalin, mamahalin nila. Yung may damdamin sila para mahalin siya o sila ay minamahal nila. Ngunit wala doon sa damdamin ng Ama para gawin nilang magmahal ng iba. Sapagkat may pinipili, may tinatangi na walang pinagkaiba sa isang samahan. May kampi-kampi, may sumisira para naman ng iba ay kampihan nila. Ngunit iba ang Ama. Iba siya sapagkat siya ay para sa lahat. Kung sino nagugutom, ibig niyang pakainin. Kung sino nagkukulang, nais niyang dagdagan. At kung sino kumikilala sa kanya, pinararamdam niya ang paglingap at pagpupok niya. Kaya't kung lahat lamang ng tao ay tuwirang kumikilala sa kanya, hindi sila mapangatwiran sa sarili nilang katwiran at hindi sila maraming dahilan para ibuyo naman ang kapwa sa kanilang kamalian. At yan ang tao, ang nagpapakatotoo hinahanapan ng kasalanan. Ang nagpapakatapat ayaw paniwalaan. Ngunit iba nga ang Ama. Kilala niya ang mga anak niya, nakikilala niya ang mga anak niya, at alam niyang sa kanya ay kumikilala. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karameneya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kung paano mga Pariseyo ay paimbabaw ang pag-uugali, marami rin ngayon sa panahon na ito ang mapagpaimbabaw sa kapwa-tao. Nagpapakitang mabuti, ngunit ang loob ay kay sama naman ito. Sumasama ang kalooban, ngunit hindi alam ang kanilang ginagawa. Kaya nga, kung gayon ang pagsamba, kung gayon ang pagkilala, at gayon ang pagsunod sa Ama, nakalulugod kaya? Kung dinadaya mo mismo ang sarili mo, dasal ka ng dasal, panalangin, winiwikang panalangin ka ng panalangin, salita ka ng salita ng mabuti, loob mo pala'y kay sama. Mapapalad pa ang mga taong kung tingnan ng kapwa nila'y matatapang, ngunit ang loob nila'y mabuti naman. Sapagkat sila'y makatotohanan. Totoo ang kanilang pag-uugali. Hindi sila kumikiling sa kapwa. Nagmamaang-maangan ng kabutihan para hindi maparatangan, para hindi pintasan. Ngunit saan ka? Ang loob nila'y masama. Kaya mabuti pa yung matapang magsalita. Pasigaw-sigaw, ngunit mababa ang kalooban, maawain sa kapwa. Subalit may mga tao para bagang kay babait, ngunit ang loob nila'y kay pangit ng nakalaman, ng buhay, sapagkat punong-puno ng inggit at selos. Yan ang mga Pariseyo. Punong-puno ng inggit at selos ang puso nila. Kaya't wala nang ginawa, kundi ang hanapan ng maiiparatang sa anak na binaba na gumagawa ng mabuti pawa.
Kaya nga, kung di susuriin ng tao ang kanyang ganang sarili, paano niya makikilala na siya'y gayon? Kung ang mamasdan niya at kikilalanin ay ang kapwa-tao. Kaya nga, mas mabuti pa yung masalita na may ginagawa kaysa tahimik na sarili lang ang minamahal at ilan ang mamahalin. Mga inibig ko at minamahal, masakit ang katotohanan na tanggapin ng may taong ang damdamin ay di totoo, kundi huwad at paimbabaw. Subalit, kay sarap pakinggan, kay sarap tanggapin, kung ikaw ay taong tunay ang kababaan at may mabuting taglay na kalooban. Sapagkat alam mo ang layunin ng Ama, alam mo ang ibig ng Kristo, alam mo kung bakit may Ama at Anak sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mapapalad kayo na nagpapakatotoo sa kapwa-tao, na nagpapakatapat sa sarili nyo, at nagpapakatotoo at nagpapakatapat sa Ama. Di man kayo katuwaan, di man kayo gustuhin, di man kayo piliin, nang sa inyo ay umaayaw sa mabuti niyong layunin at damdamin. Ang Ama naman ng Senyo'y naaaliw. Ang may pandinig ay nakarinig. Katulad ng Kristo na binaba sa mundo, di naaliw ang mga paimbabaw ang gawa na tao, ang damdamin at kaisipan na punong-puno ng selos at inggit, punong-puno ng pagdaramdam, punong-puno ng kadiliman ng isipan, punong-puno ng kasalanan ng kalooban, sapagkat walang pag-ibig, kundi puro kapaim babawan. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karameneya hanam. Kanang pagkatao, wala ngang makatutupad ni makatatalima sa layunin ng Ama, sapagkat banal at matuwid siya. Subalit, kung ang damdamin mo'y nabago at nabuhay ay pag-ibig niya, tuwiran mong mapagbabago rin. Gagawin mo, sapagkat lilimiin mo na at susuriin ang bawat gagawin sa kapwa-tao. Maging ang kaisipan mo ay nababago rin sa aral na totoo na tinanggap ng diwa mo. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karameneya hanam. Kaya nga kung ang tao ay di sadyang mabuti ang loob nito, yung kapwa-taong totoo at nagpapakabuti, di nila kayang paniwalaan. Ngunit kung ikaw din ay katulad ng kapwa mong tapat at totoo sa iyo, mapapaniwalaan mo, tanggap na tanggap mo sapagkat gayon ka bilang tao. At yan ang di makakasundong mga tao kapag di pare-parehas ang ibig at gusto. Sapagkat taliwas sa isang kasamaan ang isang kabutihan. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karameneya hanam. Kaya nga, walang pinagkaiba sa mga langgam na ito'y binaybay ng at tinuran. Kapwa man langgam sila, ngunit magkakahiwalay sila. Ang maitim na langgam, sila'y sama-sama. Ang mapulang langgam, sila'y sama-sama. Ang guyam na langgam na tinatawag ay sama-sama. At ang malalaking langgam ay sama-sama rin sila. Napakadalang ng may makasama na iba sa kanila. Tao, tao por tao, mga kapwa-tao,
hindi magkakasama-sama, kundi magkakaisa. Sapagkat maglalaban-laban sila kung di sila magkakaunawaan. At yan ang mundo, kaya kampi-kampi ang mga nagkakaisa sa ibig at kagustuhan nila. Ngunit iba ang Ama. Ano man ang ibig ng mga anak niya na di niya ibig, pinababayaan lang niya. Ngunit hindi mananahan ito sa buong panahon, sapagkat walang tunay na mananahan sa daigdigang ito maliban siya. Kaya't kaawa-awa ang mga pinabayaan at nang singilin ay biglaan. Kaya mapapalad kayo na hindi pa dumaratal ang takda ng paniningil ay kumilalat nakakilala nang dahil hinanap niyo siya. At napatotohanan yung siya nga palang bagong buhay at siyang magpapabago sa mga anak na kikilalang totoo. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenea hanam. Kaya't kung ang tao'y libang na libang sa kanilang mga ibig at kagustuhan, at pagdakang sila'y dumatalang paninigil at paghukom, baka hindi man makapagsalita ng patawad po Panginoon. Sapagkat, paano ka pa makapagsasalita nga? Kung pagdakay kay namatay, dili kaya naman pagdakay na wala ng malay, at hindi ka na namulat ang mga mata, hindi na makapagsalita at wala ka ng masambit kahit isa. Kaya mapapalad kayo na tinawagan, nakinig at sumunod. Mapapalad kayo na naghanap at nakasumpong ng liwanag. Mapapalad kayo na nakikipag-isa sa iisang Ama na hindi nyo nakikita, ngunit Espiritu niya'y inyong damang-dama. Mapapalad nga kayo na patuloy na ang ibig ay ang pagbabagong buhay. Sapagkat aanhin mo nga ang lahat ng iyong natutunang kabutihan at kabanalang banal na salita kung hindi mo ito magawang isabuhay. Patay ang pananampalatayang walang sagawa at walang kabuluhan ang mga aral na di sinabuhay. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenea hanam. Habang ang tao'y ginagawang ibig at kagustuhan, at siyang-siya sa ginagawa, hindi namamalayan kung nagkakasala na at nalulublob sa kasalanan. Kaya sikaping araw-araw, maging gabi man, suriin ang sarili, ang gawa at mga salita. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. May mga tao namang sa bagay o sa lapi tumititig. Tuwang-tuwa, gustong-gusto ang kapwa kapag may pakinabang. Ngunit kapag hindi sila binigyan, doon mo makikitang tunay nilang kulay at tunay nilang pakikitungo sa kapwa nila. Sapagkat ang tunay na nagmamahal, may bigay o wala, minamahal ang minamahal. Mamahalin ang nagmamahal. Kaya't kung nadarama lamang ng tao ang tunay na pag-ibig, di nakatuon sa bagay at salapi, kundi sa mabubuti na magagawa, gagawin ng Ama at sila mismo bilang mga anak niya na tinatawag niyang mga anak ko.
at sinasabing, mahal na mahal ko. Kaya naman, alam, batid ng Ama ang pangangailangan ng sino. Hindi ka pa nagsasalita, alam niya na kung anong kailangan mo mamaya. Hindi ka pa nakapagsalita, alam niya na ang kailangan mo bukas. Wala ka pang sinasabi, alam niya na kung anong ibibigay niya sa'yo na pangangailangan mo sa araw-araw. At hindi mo man hilingin sa Kanya kung magpakatapat at magpakatotoo ka pa. Bilang anak niya, alam niya ang ganti niya. Sapagkat gumaganti siya sa mabuti at masama ang gawa. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kaya hindi mo kailangang maging linta na sumipsip ka pa sa kapwa mo para lamang ikaw ay mahalin, arugain, pupupin, pahalagahan, o bigyan. Magmahal ka lang sa Ama, magpakatapat ka lang sa Kanya. Di ka magsasabi, alam niya na kung anong ibibigay niya. Na ito, makaliligaya sa anak ko. Na ito, makapagpapaibsan ng lumbay niya. Na ito, maibibigay ko, makabubusog sa Kanya. Na ito, makabubuti, makagagaan ng ginhawa ng pakiramdam ay kamting niya. Yan ang Ama. Ganyan siya. Kaya anong ibig niya? Gumawa ka ng mabuti. Gagantihan ka ng kabutihan. Kung anong ginawa mo, siyang ganti sa'yo. Kung anong tinanim mo, siyang bunga nito. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. May mga taong lihim na madamot. Kunwari ay nagbibigay, maibot. Hindi bukal, hindi totoo sa damdamin. Kaya, hindi maramdaman ang galak at tuwa ng binigyan at ng nagbibigay. Kaya mapapalad kayo na bukal sa inyong puso ang bawat pag-aalay nyo. Sapagkat kayo mismong nag-aalay, masisiyahan, maliligayahan, maging ang inyong hinahandugan, may galak na nararamdaman. Sapagkat kayo ng Ama, hindi nagbibilang ng anumang sa inyo'y binibigay, at di magbibilang sa buong buhay nyo'y nakahanda siya't may laan na kayo'y bahaginan, araw-araw na kayo'y nabubuhay. Kaya't mapapalad kayo na marunong magbalik ng parangal, papurit, pasasalamat sa lahat ng inyong nakakamtan. At paano nyo ibibigay ito sa Kanya? Sa kapwa nyo. Minahal nyo, dinamayan, pinakain, pinainom, at sinaklolohan. Sapagkat ginawa nyo ito dahil sa Ama na mahal nyo at mahal nyo ang kapwa nyo. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. May mga tao namang pinagkakaitan ng kapwa-tao. Kahit may bigay, hindi magbibigay. Pagdatal naman ng kanilang karamdaman, milyon-milyon ang ginugugol sa ospital. Yan ang Ama. Alam niya kung paano mo pinagkaitan ng kapwa mo at kung paano niya bawiin sa iyo sa ibang paraan na masasaktan ka pa. Kaya mapapalad kayo na nagpapahalaga, nagbibigay sa kapwa nyo, at ang bawat ginawa nyo at nagagawa ninyo, higit pa sa inalay nyo, ganti ng Ama sa buhay nyo. Sapagkat, aanhin mo nga ang limpak na salapi kung pagdatal ng takda, sa katawan mo rin, gugugulin,
para matapon. Masasaktan na ang katawang lupa mo, mahihirapan ang loob mo, pagdurusa pa kaluluwa mo sa kasama ng ugali mo. Kaya nga't huwag tumulad sa mga Pariseo upang makilalang lubos ang amang mabuti kahit kanino. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. May mga taong nagsasabi, kaya nga ako naghahanap buhay para magawa ko lahat ang gusto ko. Makain ko lahat ang gusto kong kainin. Mabili ko lahat ang gusto kong bilhin. Ano ba ang pakialam ko sa kapwa ko? Di maghanap buhay din sila. Hindi naisip na mapalad sila na pinagpala ng Ama. At mapapalad na lalo silang matatawag kung sa kabila ng kanilang pinagpagalan, nagagawa pa nilang ibahagi ang kapwa nila walang makain. Kaya nga, sa bawat ginagawa ng tao, Ama ang hahatol, Ama ang hukom. At sa bawat nagawa ninyo mabuti, kayo makararamdam sa kalooban nyo kung natuwa ang Ama, ligaya'y sa inyo. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kaya't ang mga Pariseyong ito ay hindi nasisiyahan sa kanilang nakikita. Dahil ang pananaw sa Kristong anak ng Ama ay lumalabag sa kautusan niya. Ngunit di nila namamalayan at di nila batid, may karapatan ng anak ng tao na sa pamamagitan ng Espiritu'y lumuwal sa mundo na gawin ang ibig ng Ama at ang Ama naman gawin ang ibig sa Kanya. Mapapalad kayong ginagawa nyo ay para sa Ama at gagawin din niya ang para sa inyo. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. May mga tao namang gusto pang itapon ng mga pagkain nila. Kesa ipakain, ibigay sa mga pulubi. Ganyan ang mundo at yan ang mga tao. Iba't ibang estilo, iba't iba diwa, iba't iba salita, iba't ibang gawa. Ngunit isa lamang ang Ama. Nang ibig niya ay magmahalan. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. At kung sinasabi mong mahal mo ang kapwa mo, ngunit wala kang ginagawa at magagawa, paano mong mahal? Ang nagmamahal, may ginagawa. Wala ka mang maibigay, ang mabuti gagawin mo sa iyong kapwa. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kaya't palatandaan ang mga nag-aalay ng sarili para magmahal sa kapwa-tao. Nila alintana ang mahirapan sila, pagkos ang malubot at matuwa ang Amang sa kanila'y nagpahiram ng buhay. Pagharian kayo, tao, mga mahal ko. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Kaya't kung magkamisan, kung pensyonado ka, kulang pa pensyon mo kapag nagkasakit ka. Mangungutang ka pa kung madamot kang tao, walang magbibigay sa'yo sapagkat di ka nagmahal, nagbigay sa kapwa mo. Pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Dakila ba ang Ama? Totoo ba ang Ama? Ikaw, napatotohanan mo ng dakila ang Ama na? Napatotohanan mo ng mahiwaga ang Ama na? Isang bulate na lang, kumbaga ang sinasabing di pumupirma, ngayon buhay ka pa.
Sapagkat kung alam nyo lang ang pinagdaanan nito, eh baka sabihin mo, ano, totoo ba yun? Ba't hanggang ngayon nakatitig ka dyan? Nakakaupo ka. Yan ang Ama. Kapag ibig kang mabuhay, kapag ibig kang gumaling, di ka man lubos na gumagaling, ngunit marami nang gumaling sa iyo, no? Pangunahin nawa ang kaluluwa mo nang magpakita siya sa iyo. Nang sabing, bumaba ka, hindi ka patakdang mamatay. Di napatutuhanan mo ng may Diyos. Napatutuhanan mo ng kung hindi pa nararapat, pabababain ka pa. Makakabababay katawan mo, nakababa na nga. Ang kaluluwa mo naglagpay. Sa madaling salita, naglakbay diwa na siya, naglikbay kaluluwa, pinababa! Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad kayo na binibigyan pagkakataon na mamuhay at mabuhay pa sa mundong ito. Kaya't gawin nyo ng napakahalaga ang buhay na pahiram. Magmahal, magbigay. Eh kung di ka maunawa ng kapwa mo, ang Ama nakakaunawa sa iyo sa gawa mo. Totoong-totoo yan. May mga taong tatahi-tahimik, masama ang loob, masama isip. Mabuti pa yung diretsuhan eh. Mabuti pa yung diretsahan eh. Kesa tatahi-tahimik na hindi makapagsalita, napuputang dibdib. Buhay ba nga Ama? Tama. Kung may sama ka ng loob sa kapwa mo, sabihin mo. Huwag mong kimkimin. Pagmamaang-maang kang walang galit. Kitang-kita naman sa iyong itsura. Pagmumukha baga. Nakilos at gawa. Mga minamahal, napakabuti ng Ama. Paano kang lingkod niyan? Paano kang tagasunod niyan? Kung gayan ugali mo? Eh kung ikaw na lingkod, di ka makaunawa sa hindi lingkod. Aba, kahiya-hiya. Lalo na kung taon na ang binilang mo. Sa paglilingkod mo sa Espiritu Santo. Hindi mo pa ba alam ang pagkilos ng Diyos sa iyo? At hindi mo pa ba alam kung ano ang banal na Espiritu? Dapat alamin mo ang katotohanan ng malubos ang liwanag mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Masaya ba kayo? Ang tao selos na nakatago. Kapag ganyan ang damdamin ninyo, yung punong-puno kayo ng selos na nakatago, na hindi ninyo masambit sa kapwa nyo, na hindi nyo mapakita sa kapwa nyo, na hindi nyo pahalata sa kapwa nyo, halatang halata naman. Kitang-kita naman. Madadaya mo bang Diyos? Kapwa mo, madadaya mo. Paano Espiritu? Lililangin mo ba? Hindi ka naman Diyos. Walang maglilingkod. Kung lahat ng tao ipaimbabaw, tumigil ng maglingkod, lahat demonyo na. Sino pa maliligtas? Paparoon sa impyerno lahat. Hindi loloobin ng Ama yan. Sapagkat sadyang ginawa niya, impyerno't langit. Pinagsama niya, mabutit masama. Para makita niya ang magpapakatotoo sa kanya. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad kayo na hindi ang kapwa nyo ang inyong pinahahalagahan. Na huwag makapagsalita at makapagsabi sa inyo ng masama. Kundi ang Ama na alam nyo kapag siyang umayaw sa inyo, mapapasama kayo. Mahihirapan ang buhay nyo. Ayawan ka na ng laksang tao. Isang Ama lang ang huwag umayaw sa iyo. Liligaya ka bilang anak niya. Buhay bang Ama? At yan dapat ang katwiran ng tao kung totoong nasa liwanag na ito. Hindi niya kinahihiya ang totoo at hindi niya inaalihan ang isip at damdamin niya ng kasamaan. Sapagkat tatakwil niya yaon. Pipilitin niyang makatakwil sa diwa niya. Itakwil sa diwa niya ang alam niyang di na nararapat tanggapin. Buhay bang Ama? Iwawaksin niya sa damdamin ang di niya na dapat panahanin sapagkat alam niya
nilinis na ng Panginoon ang puso niya na di na dapat magkadungis at magkaroon ng batik na tinik ng galit. Buhay bang Ama? Kaya dinadaya ang sarili ng mga taong mapagpaimbabaw tulad ng Pariseo, mga hentil. Gusto nyo bang matawag na kayo'y Pariseo? Na kayo'y hentil? Na kayo'y paimbabaw? Hindi kayo paniwala ng kapwa nyong nagbago. Kung totoo ang Amang nakapakita sa inyo ng pagbabago, hindi kayo matitigatig, di kayo mahihiya, di kayo magagalit sa anumang paratang sa inyo. Hindi kayo matatakot sa anumang kathang-isip nila sa inyo. Sapagkat alam nyo, ang Ama ang hukom ng lahat ng tao. Buhay bang Ama? Kung wala kayong ginagawang masama sa kapwa nyo, tinama nyo na tinumpak ang mali nila bilang kayo'y tao na nagmimiting magpakatuto at magpakabuti kahit kanino. Kung magalit man sa inyo at di kayo galit, sila na magdala nito. Buhay bang Ama? Sapagkat wika nga, kung wala namang patatapangin at palalakasin ang loob na magwika at magtura ng katotohanan, paano ang katotohanan? Para mabubuhay ang banal sa lupa. Sapagkat nakababa ang banal na espiritu, ang tao'y dapat manahan sa totoo. Pagharian kayo. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Paano kayong makalalaya kung ayaw niyong magpalaya sa damdamin niyong tao sa lupa? Upang kayo makalaya, kayo mismo ang magpalaya. At ang tanggapin nyo ang nagpapalaya nang hindi nyo nabalik-balikan ang ugali nyong tao na masama. Maramdamin, matampuhin. Kung nasa espiritu kayo, hindi kayo mga mangmang. Ipapaunawa sa inyo ang ibig at layunin ng Ama sa inyo. Sa sanlibutan tanga kayo. Pagtatawan at hahamakan ng kapwa-tao. Hahamakin kayo ng matatalino sapagkat di kayo nag-aral, tanga kayo. Wiwikain sa inyo. Tao ang hahamak sa inyo. Ngunit ang Ama'y di kayo hamakin. Di kayo pagtatawanan. Sapagkat hindi ang kailangan ay katalinuhang panlupa para iligtas ka at saka riyan ay tumuwa at manahan. Subalit, kung ikay nagpapakamangmang, alam mo na ang katotohanan, doon ka mapaparusahan. Sapagkat inalam mo, ayaw mo pang tanggapin. Inaalam mo, ayaw kang gumising. Alam mo na, tinataliwas mo pa rin sa kagustuhan at layunin ng Ama sa'yo na mamuhay ka ng ayon sa Kanya. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Ibagat mas mainam yaong kung may saloobin ka sa kapwa mo'y sabihin mo. Kung nasaktan ka sa sinambit ay magpakatotoo ka. Mag-usap kayo kapwa upang di kayo maghidwaan, mag-alitan at magkagalit kapwa. Subalit, kung gagawin mo ang manahimik, ngunit loob mo'y kay sama, ikaw rin nasasaktan. Kaya't sa di nyo namamalayan, isang araw, siningil kayo, kayo rin ang nahirapan. Kaya kung mayroon kayong saloobin, kapatid mo ito, kapatid, ba't mo naman sinabi sa akin yon? Kapatid, ba't ka naman ganyan? Mas mainam. Kesa yung tatalikdan mong hindi ka kikipo, tatahitahimik kang masama loob. Buhay bang Ama?
Masaya ba ang buhay? Narinig niyo ang pagbasa? Tinura ng maliwanag ang katotohanan. Nang panahon man ni David, nang sila'y nagutom, kumain sila sa loob ng templo, bagamat ang mga hain niyaon ay para sa mga saserdote lamang. Sinabi ang katotohanan. Mas mabuti na yung magsabi ka kaysa sa loobin mo. Kunwari walang galit ka, puot na pala nakatanim sa'yo. Mas maganda na ang nag-uusap kayo ng hayagan pagkatapos pagkasundo sa mainam. Buhay bang Ama? At yan ang ginagawa ng mga tunay. At totoo na walang lihim na galit sa puso nito. Kakausapin ang kapwa-tao. Haharapin ang kapwa-tao. Ngunit hindi imumukmuk ang sarili at magpupuot ang damdamin at to'y lihim na nararamdaman. Sino? Manloloko. Hindi nandarayang banal na espiritu. Ngunit ang masamang espiritu, manlilin lang. Tandaan nyo. Nekaramenya hanam. Nekaramenya hanam. Nekaramenea hanam. Kaya't mapapalad kayong sama-sama na isa damdamin na nagkakaisa, walang nililim na kahit na ano pa, sapagkat magmamahal at nagmamahalan kapwa kayo. O kay palad ninyong ganito gawa nyo, ang amay na lugod sa inyo at patuloy na malulugod at masisihan kayo, maging damdamin nyo'y magiging masaya ito. Pagharian kayo. Nekaramenya hanam. Nekaramenya hanam. Nekaramenea hanam. Sapagkat ang taong nagpapakatotoo, pantay ang pag-ibig at pakikitungo. Ngunit yung mga may selo sa puso nila, natitig ng titig, hanap ng hanap, iba ka pakikitungo niya kay ganun at kay ganyan. Namumuo na yung inggit at selos at yan ang nagiging dahilan at paraan parang kasamay maghidwaan. Mga inibig ko't minamahal. Kaya nga't hindi nakipagkasundo ang mga Pariseo at mga Hentil, sapagkat ang matwid ang taglay ng anak na sinugo, ngunit sila ay pakunwari, paimbabaw ang gawa. Pagharian kayo. Nekaramenya hanam. Nekaramenya hanam. Nekaramenea hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Diyos? Masaya ba kayo? Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin ka man. Magpakailanman. Ikaw ang tunay na dakila. Ikaw ang tunay na bathala. Ikaw ay patuwid, patol sa lupa, pagkat ikaw lamang sapat ng magunita. Na ikaw ang siyang Diyos Ama, na ikaw ang Diyos Anak, sa pamamagitan ng iyong Espiritu, nakipag-ugnay ka sa mga anak mo. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin, purihin, purihin. Purihin ka man. Sa buhay ng tao, ikaw lamang sapat ng lumigaya. Totoo ba yan o hindi? At magagawa nyo yan na magpupuri at magpupuring patuloy kung damang-daman nyo ang tuwa't ligaya na binuhay ng Ama sapagkat wala kayong nakatanim na kung anong damdamin. Buhay bang Ama? Masaya ba kayo? Kung masaya kayo, tayo na.
Taas ang kamay. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay naririto. Tanging alay ang pag-asa. Kaya kayong lahat ay magpuri sa Ama. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Lahat ng tao may katwiran at may dahilan ang lahat. Ngunit ano nga ba ang tamang katwiran ng Ama na dapat na nasa tao na katwiran? Ano ba? Kung magalit sa iyo, basta ikaw hindi galit. Tamang katwiran. Wala kang galit at hinanakit. Sino man ang magalit sa iyo, wala kang pakialam. Hindi ibig sabihin, hindi mo pinakikialaman ang kapwa mo. Kundi, yan nagagalit. Pagkatapos mong nagsalita, wala naman sa iyo yun. Gusto mo lang maitama, gusto mo lang maging maganda, gusto mo maging mabuti. Pinasasama. O sino ang nagkakasala? Yung nag-iisip ng di maganda at nag-iisip ng masama. Ngunit ikaw na mabuti ang layunin, magandang hangarin, maligaya damdamin. Kaya patuloy kang makapag-alay sa manang. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kung lahat nga lamang ng tao ay malinis ang isip, mabuti ang loob, nang makapagsasalita ng masakit at maninira ng kapwa. Ang wika nga, kapag minahal mong di mo kaano-ano, kalulugdan ka ng Ama. Kapag naunawaan mo kapwa-tao, masisiyahan damdamin mo. Kapag binigay mo ang puso mo, binigay mo sa Ama buong mong pagkatao. Kapag nagmahal ka ng kapwa-tao dahil sa pag-ibig mo sa Ama mo. Kaya ikaw na gumagawa nito, okay, ligaya mo bilang tao sapagkat damang-dama mo kung paano siya bilang Diyos mo. Kaya patuloy kang makapag-alay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. May mga taong pinagmamalaki pa ang malaking nagastos nila sa mga ospital. At pagkatapos ay sinasabi pa, kung wala akong pera baka namatay na ako. Ngunit hindi nila nasabing, salamat sa Diyos, binuhay pa ako. Salamat sa Panginoon, may pera ako. At yun ang naging kaparaanan para masagip ang buhay ko na tinulungan ako ng Panginoon na pinagaling ako. Mayayabang pa, pinawi na nga sa kamatayan. Pinagmagaling pa'y kayamanan at pinuhay pa. Yan ang pawang katotohanan
Magpasalamat kayo kung binigyan kayong pagkakataong buhayin at mabuhay pa. Sapagkat ibig lamang ng Amang magpakilala at kumilala pa. Nang sa gayon, kaya hindi ka pa binawian ng buhay, nang ika'y magbagong buhay at tingalain mo siya. At di ang iyong pinahahalagan, yaman ng sanlibutan. Kaya't magalak at matuwa kung ang nadama mo'y siya at nakilala mo siya at patuloy mong ibig, sambahin siya. At makapag-alay kang patuloy ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Bakit kayo nang winikapot tinuran? Sapagkat kung pinagaling ka man ngayon at naipagmalaki mong may kayamanan ka't may salapi na ginugol mo sa iyong karamdaman at pinayad mo sa mga ospital, daratal at daratal ang takda. Kapag takda mo ng mamatay, saan ka man dalhin at sinong pinakamagaling, di ka na mabubuhay. Kaya't walang kayamanang nakapagbibigay buhay at walang anumang nakapagbibigay kagalingan, kundi ka pinahiram muli ng kagalingan at buhay. Kaya't ang tingalain mo't kilalanin ay ang Ama, wag ang iyong mga pinakakamahal-mahal at pinahahalagahan. Sapagkat walang pinakamahalaga at dapat pinakamahalin, kundi siya lamang. Upang patuloy kang mag-alay ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Gayon pala ang katwiran ng isang taong mapangatwiran at nagdahilan at nagsalitang kayabangan kung wala akong pera. At di ako na ospital, namatay na siguro ako. O bakit karaming mayayamang nangamatay? Milyon-milyon ang ginugol. Sa madaling salita, mahalaga yung pera ng gumaling na yaon. At yung mga namatay na yaon, walang silbi pera nila. Mga inibig ko at minamahal, magtanto kayong tuwiran, magbulay-bulay kayong lubusan. Sa madaling salita, Ama ang buhay at kaligtasan, siya ang kagalingan ni numan, instrumento lamang ang binibigay na paraan upang ikay pagalingin at mabuhay ka pa sa lupa. Kaya patuloy kang kumilala at tumingala sa kanyang kadakilaan at alayan mo siya ng ganito. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. At yan ang tao, kaiba sa Ama. Gawa niya'y kay buti, lahat ay maganda. Kaya't hindi mo maaaring sabihin, kapangit naman ang taong iyan. Nilikha siya ng Ama, wag mo siyang pintasan. Manapa kung pangit ang ugali niya at pangit ugali niyo, pares kayong magbago. Sapagkat ang kalooban niyo hindi niya ginustong pumangit at maging masama kayo. Ngunit kung ano man ang kaanyuan niyang binigay sa inyo, maligaya lamang kayo at mabuting tao, ay sayang mamuhay sa mundo. Sapagkat hindi ang kagandahan ng mukha ng tao nagpapaligaya at hindi ang salapi ang bubuhay. Sapagkat di lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Kaya't mapapalad kayong patuloy na nakatuon sa banal na aral at ninanamnam niyong mainam
nais niyong sa buhay at nagbibigay sigla at pag-aalab ng inyong mabuting kalooban. Pagarian kayo, mga mahal ko. Alam kong may magagawa ang Ama. Walang makakakamit ng biglang biyaya ngayon, kaya pinatit-patit, pinutol-putol upang lahat ay bahaginan. Alam kong magagawa, kumisan may nilolobang tao na di naman kagustuhan ng Espiritu, papakliin niya on. Yun ang ibig lang sabihin noon. Kapagkat di lahat ng gusto ng tao ay totoo at tama ito. Kaya't kung magkamisan, kailangan putulin. Alam kong may magagawa ang Ama. Subalit ang kabutihan patuloy niyang ito'y patutupad at gagawin dahil ang ibig niya pasubali layunin, kabutihan man din. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa iyo ay nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin gabi. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo ay may nakalaan. Lagi niyong tatanda ng salitang yan. Bawat araw ako sa inyo ay may nakalaan. Ako'y laging may gagawin. Sa araw-araw at gabi man, bawat segundo, bawat minuto ng inyong buhay, sapagkat kayo'y aking binuhay hindi para pasakitan, ilugmok sa pamubuhay at buhay. Kaya nga't inuna lahat ang mga dapat pangailanganin ng tao upang palatanda at patuto ng Ama. Lahat ng kailangan nyo, inuna ko na bago pa kayo. Kaya araw-araw, may nakalaan. Di pa namumulat ang mata mo, alam niya na, ibibigay sa'yo. Buhay pang Ama! Kaya sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, mayo kayo na taglay ang galak, ang tuwa, ang liwanag, ang pag-asa, ang pagiging anak ng Ama na laging isipin nyo'y may magagawa siya. Pagarian kayo, kapayapaan sa inyong lahat. Tayo na.